Yan, hirap mag-start. Hindi tumutuloy. Try mo natin. Yun. Alright na. Alam nyo ba mga idol, no? Kadalasang naging issue sa mga GY6 or sa scooter, lalong-lalo na sa mga Mio, no, yung battery. Parang ganito. Kapaliwanag ko na lang. So, susi natin. Bagong charge po yung battery nito mga idol, pero ayaw mag-start. Try ko. Yan, hirap mag-start. Hindi tumutuloy. Yan. Ayaw ba mag-start, no? Yung laging sinisisi natin dito ay battery. Naging issue natin dito ay battery. Lobot si battery. Bagong charge pa nga lang, di ba? So, naglo-lobot agad. Bakit nga ba? Well, sa video mga idol kasi sa ating mga motor, ay case to case po kasi yung nagiging senaryo, no? Kung bakit nagiging hard start o bakit ayaw mag-start, no? Tapos sasabihin natin battery yung problema kaya ayaw mag-start, no? Kaya sinabi ko case to case, yung po yung alamin natin sa video na ito. Dito po sa motor na ito, alamin natin kung bakit ito ayaw mag-start, no? Kasi pag kinikikir natin, try natin i-kikir. Ayaw din po mag-start mga idol. So ibig sabihin, hindi po yung battery yung problema nito kung bakit ayaw mag-start, no? Nalobot na lang po yung battery dahil nga po hindi nag-start, no? Ayaw magtuloy po yung andar. Nag-action lang siya pero hindi tumutuloy. Wala na. Yan na yung battery. No, sa usapang starter kasi mga idol, mabilis mag-discarga yung ating battery pag tuloy-tuloy po yung start natin at hindi nag-start. Yan. So, sana nakukuha nyo po ako sa TikTok sa sinasabi ko mga idol. So, yung gagawin natin dito, check muna natin yung kanyang spark plug. Yung po yung nag-check natin sa mga ganitong klaseng GY6. No? At saka yung kanyang karburador. Kasi kadalasan, hindi umaandar po yung mga ganitong klase, lalo na sabi ko kanina, yung mga Mio, pag ang karburador mo ay nag-overflow, no? Hirap pong mag-start yan mga idol, malulobot na lang yung battery kaka-start, no? At hindi po talaga mag-start yan mga idol. O di kaya naman, mahina po yung kuryente na yung spark plug, kaya ayaw din po mag-start. Tapos nalulobot na lang yung battery kaka-start dahil nga ayaw mag-start. Sa pang start talaga yun mga idol. Ayan. So, sa motor na ito, titignan natin kung ano yung problema. Alright? So, bubuksan ko muna. Check natin yung kanyang kuryente. So, yun, no? Tignan muna natin yung kanyang spark plug, no? Yan, kasi minsan nga talaga mga idol, yun nga guys, sabi ko kanina, nalobat dahil may problema. Di kaya sa wiring, di kaya sa supply ng gasolina. Okay. So, check nyo rin po itong kanyang kwago o spark plug cap. Kung ito ba ay kinakalawang na sa loob, no, o may mga tubig na nakapasok, etc. etc. na pwedeng pag-cause ng grounded o kaya hindi ito maandar. So, ngayon, tignan muna natin kung maglalabas dito ng kuryente. Try natin tong i-start. Okay. Yun, meron mga idol, oh. Malakas. So, malakas po yung kuryente rito sa kanyang tension wire. So, hindi po nagtatapos dyan yung check natin. Next, sunod na check natin sa part ng kuryente, yung kanyang spark plug, no? Baka mamaya, malakas lang dito. Tapos yung spark plug ay may problema. Okay, so, tanggalin natin yung spark plug. Yun, so check muna natin.
gamit natin itong kanyang Wago. Yung spark plug cap, balik muna natin. Alright. Minsan nagiging cost din mga idol, no, ng pag hard start o ayaw pag andar, pag loss compression. Dapat kasi mga idol, itong tatlong bagay ay goods para umandar po yung ating carb type na motor o kahit anong klaseng motor, yung compression, yung gas at saka yung kuryente, no. Dapat solid yung tatlo na yan para umandar po yung ating motor. Ayan, basic po yung mga idol, shinare ko lang. Okay, check natin kung maglalabas ng kuryente. Okay. So, meron naman mga idol, papansinin nyo. Ayan, meron siya. Okay, pero para sa akin, hindi po sapat yung kanyang kuryente kahit meron. Ayan. Check natin yung compression kung maganda. Sa pag-check ng compression, susundutin natin yung butas. Yan. Kung ito ay mag-clock. Start natin. Okay naman. Okay naman yung compression mga idol. Yan, mahina talaga. So possible ay mag-start dahil sa spark plug. So try muna natin magpalit ng spark plug. Salpakan na po natin ng bagong spark plug. Ito po yung kanyang luma. So although naglalabas pa rin naman ng kuryente yung spark plug, palitan muna natin. Kanina gumamit po tayo ng tools. Ginamitan ko po ng impact kasi paluwag lang naman, okay lang. So sa paghihigpit hindi tayo gagamit nun mga idol, delikado, baka masobrahan. Yun, higpit na, balik natin. Try natin start. Yun, nag-action umandar agad, no? Kickstart natin kasi yung battery nga nag-drop na. So, yung mga umandar, no? So yun, umandar na, no? Umandar na. So sa case ng motor na ito, guys, sinabi ko, kasi yung sabi ng may-ari, lobat daw po yung battery. Kaya yung umandar, no? Kaya lang nalolobat dahil nga po sa kanyang spark plug, no? Kaya sinabi ko, dapat good yung kuryente, good yung gasolina, at good yung compression. Na-verify naman natin good yung compression. Tapos chinek natin yung kanyang kuryente, yung spark plug. Hindi po goods para sa akin yung kanyang spark plug kasi napakahina po ng spark nito, no? Kung lumalabas po dito sa kanyang tip ay napakahina. Hindi po normal. Kaya pinalitan natin at kita nyo naman, umandar. So kaya sabi ko mga idol, case to case po yung base, yung pag ganito, no, hindi po si battery agad yung problema, kaya yung mag-start, no? So inulit ko, sa motor na ito, spark plug yung naging problema, kaya yung mag-start. Ayan, no, okay, no? Yun. Ay, sabi na may-ari, battery daw eh. Charge yung battery. So nalobat lang po yung battery dahil sa spark plug. Alright? So dito lang muna yung video natin mga idol, mga tropa. Mabalik ko muna to. Try nga muna natin kung mag-i-start, no? Try muna natin. Yun. Alright na. Yun, so sana sa short video na ito mga idol, sa video na ito may ako yung tips at kaalaman
na hindi po lagi si battery yung problema, hindi po si battery yung isisi natin kaya ayaw mag-start, no? Yun, so ulit na naman tayo. Peace out na mga tropa. Bye-bye! Maraming salamat po. Ingat!